Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing, nakatumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ninyo ng magandang umaga. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nakikinig ng ating mga banal na misa dyan sa mga barangay, kasama po kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Isang aral tungkol sa pagbibigay ang nais ituro sa atin ni Jesus sa linggong ito. Pakisabi nga po, pagbibigay. Harapin mo ang katabi mo, sabihin mo, magbigay. Pagbibigay ang tinuturo sa atin ni Jesus sa araw na ito. At ipinakita niya ito sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagmamasid ng mga tao na nasa simbahan. May 2 klase ng taong nagbigay ng kanilang mga alay sa ating ebanghelyo. Una ay ang mga mayayaman. Sila yung mga nagbigay ng malaking halaga. Alam niyo po, ang mga Hudyo ay masunurin sa batas ng Diyos. At ayon sa batas, itinuturo na 10% ng iyong ikinikita ang dapat na ibigay sa simbahan. 10%. So halimbawa, kumita ka ng 100 piso, magkano ang sa simbahan? Hello? 10 piso. 10% ng kinita mo. Kumita ka ng 200, magkano ang bigay sa simbahan? 20 pesos. Ganon yung mga Hudyo. 10%, kaya nga ang tawag ay ika-10 ng iyong kinita. Ito ang panuntunang sinusunod ng mga Hudyo pagdating sa pagbibigay. Kaya naman, ang mga mayayaman, malaking halaga talaga ang kanilang naihulog. Malaking halaga ang kanilang naibibigay. Ngunit, napukaw ang loob ni Jesus sa pangalawang klase ng taong nagbigay. At ito ay sa pamamagitan ng isang balong babae. Balo. Ibig sabihin, walang asawa. Namatayan ng asawa sapagkat inihulog ng babaeng balo ang 2 kusing na katumbas ng isang pera.
napukaw ang loob ni Jesus dahil maliit man kung ikukumpara sa mga naihulog at nabigay ng mga mayayaman, pero ito naman ay ang lahat-lahat sa ikabubuhay ng balo. Maliit, pero ito ang lahat-lahat ng sa kanyang buhay. May 3 aral po tungkol sa pagbibigay ang pwede nating matutunan sa babaeng balo. 3 lang po. Pag lumampas ako sa 3 at nag-4, pwede nyo na po akong tulugan. Okay po ba yon? Ha? Pero hanggat 3, wag nyo po akong tutulugan. Ha? Unang aral, pagbibigay hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Noong panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Lalaki lang ang nakakapagtrabaho. Noong panahon ni Jesus yun. Panahon natin ngayon, ganun pa rin ba? Hindi na, no? O yung iba dito, mga nanay, no? Lalaki ang walang trabaho. Yan. Ang nanay ang nagtatrabaho. Ba't ganun? No? Sarap ng buhay ng mga lalaki, no? Noong panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwede magtrabaho. Kaya naman bilang balo, bukod sa hindi siya nakakapagtrabaho, ang lalaking inaasahan niya, ang asawa na sana katuwang niya, ang lalaki na magbibigay sana ng ikabubuhay niya, ay namatay pa. Kaya kung tutuusin, walang kakayanan ang balo makapagbigay. Diba? Wala siyang trabaho eh. Wala siyang ikinabubuhay. Wala siyang kita. O, sinabi natin kanina, kapag kumita ka ng ang 10% sa simbahan, di ba? Eh wala kang kita. Anong ibibigay mo? Wala. Kung tutuusin yung balo, walang kinikita. Pero dahil sa kanyang kagustuhan, sapat ito na naging dahilan para mag-alay. Sapat na maging dahilan ang kagustuhan para magbigay. Madalas, hindi tayo nauubusan ng dahilan pag-usapin ng pagbibigay. Father, kulang pa nga sa amin ito eh. Father, ito lang naman ang kinikita ko. Ba't ako magbibigay? Sila magbigay, silang mayayaman. Kaming may hirap, dapat ang tulungan. Di ba ganyan ang ating mentalidad? Ayoko magbigay ng oras sa simbahan. Kulang pa nga, maglalaba pa ako. O maglilinis ng bahay. Wala tayo. Hindi tayo maubusan ng dahilan pagdating sa pagbibigay. Pero isa lang naman talaga ang totoong dahilan kung bakit nakapagbibigay ang isang tao. Dahil ito ay may kagustuhan. Kung gusto mong mag-serve, may dahilan at paraan. Kung ayaw mong mag-serve, meron ka ding dahilan at katwiran. Pagbibigay, hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Pangalawa, pagbibigay, hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Sabihin nyo nga po, halaga. Natira. Hello, tulog na ba? Di pa. Okay. Ang pagiging mapagbigay ay nakikita hindi sa halaga ng naibigay, kundi sa halaga ng natira. Sa atin, tinitignan nating generous ang isang tao kapag nagbigay ng malaking halaga. Nagbigay ng 1,000. Wow! Generous. Nagbigay ng 100. Wow! Generous. Nagbigay ng 1 oras maglingkod sa simbahan. Wow! Ang sipag naman niya.
Pero maliwanag na ito ang pinagkaiba ng balo sa mga mayayaman. Ang mga mayayaman, ikapo lang ang ibinigay. Kaya kung tutuusin, meron pa silang 90% ng kanilang kinita. Tama po ba? Kasi kung 100% ang kinita mo, 10 lang ang binigay mo, ilang porsyento ang natira sa'yo? 90. Pero ang babaeng balo, 100% ng kanyang ikibubuhay ang kanyang ibinigay. Maliit man, pero dahil ito ay buo ng kanyang buhay, kung ikukumpara sa mayaman, siya ang mas malaking naibigay. Ang pagbibigay, hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Nag-serve ka ng 1 oras. Okay, pero ilang oras naman? May 23 hours ka pa in a day. Di ba? O mas malaki pa rin ang oras mo sa sarili mo. Nagbigay ka ng 20 pesos. Pero malaki naman ang natira pa sa'yo. Kaya ang pagbibigay nasusukat hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Pangatlo at panghuli, na aral na pwede nating matutunan sa pagbibigay ay pagbibigay hindi sa pagkukwenta, kundi ng buong pag-asa. Hindi sa pagkukwenta, kundi ng may buong pag-asa. Isang hadlang sa pagbibigay, ang isipin ang sarili. Dahil kapag pumasok na ang sarili sa isipin, sigurado ang pagbibigay ay susukatin at kukwentahin. Kaya lang naman tayo nagkukwenta ay dahil ayaw natin na tayo'y mawalan at maubusan. Di ba? Ayokong magbigay kasi kulang pa sa akin ito. Ayokong magpautang kasi hindi nagbabayad. Paano naman ako? Ayokong mag-serve kasi kulang pa nga yung oras ko sa pag-aaral ko o sa pagtatrabaho ko. Pero alam nyo yung balo, hindi inisip ang sarili. Imagine nyo, 2 kusing na lang ang kanyang pera. Ibinigay pa niya. Bakit? Dahil panatag ang loob ng balo na hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi magpapabaya ang Diyos. Ito po ang mensahe na gustong sabihin sa atin ng ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Hari. Tandaan niyo po ito. Hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Bilang pangwakas, naalala ko yung kwento ng isang bata. No? Alam niyo po, pag nag-homily ako, lagi po akong may kwento. No? Para mas maintindihan. Naalala ko yung kwento ng isang bata na minsan pumunta sa isang tindahan ng ice cream. Sinilip niya yung estante at nakita ang iba't ibang uri at klase ng ice cream. Tinanong niya yung tindera, magkano yung ice cream na nasa baso? Sabi ng tindera, 50 pesos. Tinanong niya kung magkano yung nasa apa. Sabi ng tindera, 30 pesos. Binilang nung bata yung kanyang pera, yung kanyang barya. At muli siyang nagtanong, sabi niya, magkano po yung ice cream na nasa stick? Alam mo naman ang mga kahera no? Parang bang pag tinatanong mo ng marami, naiinis na. No? Kaya, naiinis at naka-ismid na sumagot yung kahera at yung tindera. Sabi niya, 20 pesos. Bibili ka ba?
Ito mga tindera na to no? Parang, sana kasi nilalagay nyo yung presyo para hindi na nagtatanong, di ba? Pag tinanong mo, mainit ulo. Di ba? Ilagay nyo na lang yung presyo para walang nagtatanong. Pinili ng bata ang ice cream na nasa apa. Naupo ito at kinain. Masayang-masaya ang bata. Nang maubos ito, nakangiting umalis ang bata habang nakatingin sa masungit na tindera. Matapos umalis ng bata, tumayo ang tindera, pumunta sa lamesa ng bata at nilinis, pinunasan ang mesa sa kainan. Nagulat ang tindera nang makita niya na may iniwang 20 pesos ang bata. Mula sa labas, kumaway ang bata at umalis. Sabi nga ng isang manunulat, walang sobrang naghihirap dahil sa pagbibigay. Bakit may 20 pesos na iniwan? Tip para sa masungit na tindera. Mga kapatid, tandaan, hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Amen? Amen. Muli po, inaanyayahan ko po ang lahat na salubungin po natin ang pagdating ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siya po ang lumalapit sa atin. Huwag na nating palampasin. Sa lahat ng mga nasa barangay, nawa po, makadalo kayo at makasilip man lamang dito sa ating parokya. Nandito po ang poong Jesus Nazareno sa Biyernes. Simula Biyernes hanggang Martes. Kaya po, sana, makasilip man lang, makatunghay, makahaplos. Siya po ang lumalapit sa atin. Huwag na nating palampasin. Pagkatapos ng misa, tayo po'y magkakaroon ng mesa. Inanyayahan po ang lahat na makisalo sa aming almusal. Kasama po ako. Magkakainan po tayo dito sa loob ng ating parokya. So inanyayahan po lahat ng mga kung sino ang nais mag-almusal. Magsalo-salo po tayo. Hindi po libre. May bayad po. Kaunti lamang po, para naman ito sa pondo ng ating mga SSDM. So, social service. Kawang gawa naman po. Kaya, bigyan nyo na po. Konting tubo lang yan. 5 piso lang tubo niyan. Huwag nyo na ipagkait. Sama-sama tayo mag-almusal. Maraming salamat po. Ang sabi sa atin ng ating mga pagbasa, ang sinumang nagbibigay ng lubusan, hindi kailanman mauubusan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo'y naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.